God's Word at Work, Jail Ministry. Mga kapatid, sabi sa Efeso 2:2, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritu nag-aari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Nakita ba natin to, mga kapatid? Nung tayo nasa labas, bago kayo pumasok sa kanlungang ito, tayo'y namumuhay sa pagkakasala. Namumuhay tayo sa lahat ng ino-offer ng mundong ito, na kaya nagdudulot tayo ng kabagabagan sa ating puso, no? Nagiging tayo nagiging makasarili, nagiging mapaghangad, no? Lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos, no? Hindi gusto ng Diyos na siyang lumalang sa atin. Pero mapalad tayo, mga kapatid, no? Isipin yung mapalad tayo sapagkat nung kayo'y ipinasok dito sa loob, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kayo nandito, bakit? May layunin ng Diyos. Gusto niya kayong baguhin dahil sa labis na pagmamahal na yon. Dahil sa labis na pagmamahal na yon, mga kapatid, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya narito kayo ngayon para Para makasunod sa kanyang layunin. Ganyan tayo minamahal ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat, natatandaan nyo ba kung nabasa ninyo, hindi ba't ipinako si Kristo sa krus? Nagdusa si Jesus sa krus dahil sa ating mga kasalanan, di ba? Kaya nga doon sa Efeso 1:7, sabi niya nga doon, sa 7:8, sabi niya doon, mga kapatid, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pag-unawa. At yan ang dapat natin ngayong isipin. Yan ang dapat natin ngayong kamtin, mga kapatid. Yung karunungan at pag-unawa, mga kapatid. Kaya nga narito kayo, inuulit ko, dahil may layunin ng Diyos. Pero, sabing ganyan ng Panginoon, ito yung simula, no? Kaya nandito kayo sa loob ng kanlungan, transformation, babaguhin tayo. Kaya nga doon sa Lucas 13, sabing ganyan doon, sa 23-24, mga kapatid, sabi doon, minsan may nagtanong sa kanya, sa Panginoon, sabi niya ganyan, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Anong sagot ni Jesus tungkol dito? Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang nagpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. But ano ba yung pintuan na ito, mga kapatid? Sa Mateo 7:13-14, ang sabi doon, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Napakasimple, mga kapatid. Napakasimple, family. Nandito kayo sa loob. Nakakaranas kayo ng paghihirap, ng damdamin, pangungulila. Imagine, tinanggal ang lahat ng inyong karapatan. Kaya nga tawag sa atin. Anong tawag sa inyo ngayon? PDL. Tawag sa inyo, PDL. Persons deprived of liberty. Tinanggal na ngayon karapatan. Dahil ito ay proseso, mga kapatid, para kayo ay baguhin. Nung kayo'y nanalangin kanina, babalikan ko lang, nung nanalangin kayo kanina, anong hiniling ninyo sa Diyos? Nung kayo nananalangin. Tama, makalaya. Lumaya kayo. Pero ang Diyos, nung kayo'y nananalangin, nakinig siya sa inyo. Nakinig ng mataimtim ang Panginoong Diyos. At kanyang grinan
Pinagbigyan, ibinigay sa inyo na ang hinihingi niyong kalayaan. Ang offer niya nga ngayon, mga kapatid, no? Ang offer niya ngayon, dalawa. Pinalaya ko na kayo sa inyong kasalanan. Di ba? Pinalaya ko na kayo sa inyong kasalanan tulad ng sinabi doon na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Yun, tinubos ka na niya ngayon. Nung ikay nanalangin sa Kanya, tinubos ka na niya, mga kapatid. At ano pa yung pangalawa? Yung iyong kahilingan na makalaya. Sa mga tuwing dalawa ang ibinigay sa atin ng Diyos. Makalaya sa kasalanan dahil tinubos tayo sa pagkakasanla natin ng ating kaluluwa sa kasalanan. Yan ang una. At ang pangalawa, mga kapatid, ay ito, yung makalaya tayo dito. Pero may proseso, mga kapatid. May proseso. Hindi yung basta lamang yan na makakamit natin. May proseso. Mayroong kasunduan. Mayroong kasunduan. Kapag tayo ay nakipag-contract, di ba? Kayo nga, kapag nakikipag-usap tayo sa inyong mga kasama, no? Sa inyong mga kapwa PDF, nag-uusap kayo, meron kayo palagi may kasunduan kapag kayo may gagawin, di ba? Na isang bagay. Halimbawa, uutang ka. Uutang ka, di ba? Yung uutangan mo, meron siyang anong gagawin? Meron siyang gagawin kasunduan sa iyo. O ikaw, magbayad ka sa ganito, ha? Ganyan, di ba? O kaya meron kang hihiraming isang bagay. O pag halimbawa, hiniram mo yan, merong sasabihin sa iyo yung hiniraman mo. Ibalik mo yan. O pagkatapos, anong sasagutin mo? Mangangako ka naman na ibabalik ko. O mga ganon, mga kapatid. At isang maliit na halimbawa ko lamang yan sa inyo. Ngayon, eto na ngayon ang punto. Papaano natin makakamit yung ipinangako sa atin ng Diyos na tinubos tayo at yung kalayaang hinihingi natin, makalaya tayo sa handungan ito. Una, ito ang kondisyon. Isuko mo ang iyong pag-iisip, ang buong mong puso, ang buong mong kaluluwa. Isuko mo sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya ang iyong buong pagtitiwala, ang buong mong pananampalataya sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya, isuko mo. Yung ating pride, itanggalin natin yan sapagkat walang ibang makatutulong sa atin sa pagkakataong ito na naririto kayo kundi ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, anong gagawin? Magbasa tayo ng Biblia. Alamin natin yung mensahe ng Diyos sa atin. Alamin natin ang Kanyang salita. Dahil ang kalakip ng pananampalataya, mga kapatid, na binanggit ko sa inyo kanina, ay ang paggawa. Paano yun mangyayari, mga kapatid? Ang mga paggawa na yan ay naroon lahat sa banal na kasulatan. Nandoon lahat ang kanyang mga instruction. At ano ang instruction na yun, mga kapatid? Dalawa nga rin at sinabi ng ating Panginoong Diyos. Dalawang utos. Ano yun? Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, ng buong buhay mo. At ang ikalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dahil pag ginawa mo yung dalawang yon, mga kapatid, yung lahat ng kautusan, yung lahat ng 633 na kautusan at ordinansa ng ating Panginoong Diyos sa dalawang utos na yun, mga kapatid, nasakop mo na lahat. Natupad mo na lahat yun. Dito nga lang sa pag-ibig mo sa iyong kapwa, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, kapag nagawa mo yun, mga kapatid, nagawa mo na lahat. 10 utos, no? Nagawa mo na rin. Doon lang sa ibigin mo ang iyong kapwa. Bakit? Kapag inibig mo ang iyong kapwa, gagawa mo ba siya ng masama pa? Ng mga masamang mga pagnanasa, ng mga masamang plano, ng masamang pananalita, di ba? Hindi. Ngayon, mga kapatid, obserbahan ninyo ito. Kapag ginawa ninyo yung sumuko kayo sa Diyos, sinuko na ninyo ang inyong sarili,
Nagkaroon kayo ng pananampalataya, nagbabasa na kayo ng Biblia at sinusunod nyo na ang utos ng Diyos. Meron nang mangyayari sa inyo. Meron kayong mararamdaman. Unang-una, mapapansin nyo, hindi na kayo nagmumura. Pangalawa, hindi na kayo magagalitin, mapayapa na ang inyong puso. May kapayapaan kayo sa inyong puso, mga kapatid. Yun ang obserbahan ninyo. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa atin at yan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ako ang makapagpapabago sa inyo. Ito'y mensahe lamang ng Diyos sa bawat isa sa atin. At tanging Diyos lamang ang makakagawa at makakakilos para tayo baguhin. Tulad ng sinabi ko, para baguhin tayo at dinggin yung ating mga hiling, yung ating samot dalangin, mga kapatid, isuko mo ang iyong sarili sa Diyos. Magbago. Magbabago tayo at babaguhin tayo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, yan po ang dapat nating pagnilay-nilayin. Nauunawaan po ba natin mga kapatid? Siya sige. Tayo'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Diyos na nasa langit. Lubos po ang aming pasasalamat sa mga oras na inilalaan po ninyo sa amin upang bigyan kami ng pagkakataong mabago. Mabago ang aming buhay na naaayon po sa iyong kalooban. Marami po kami nagkakamali sa buhay, kaya nga po kami ay naririto sa handungang ito. Nang dahil sa iyong di nagmamaliw na pag-ibig, Lord, ng iyong pag-ibig sa amin ay patuloy mo po kaming ginagabayan ng iyong mga salita upang unti-unti naming iwan ang kasalanang dulot ng mundong ito. Diyos na mahamagin, Panginoon kong Diyos, isinasamo po namin sa iyo na hipuin mo po at baguhin na ang aming mga puso. Matutunan naming sumunod na sa iyo at magampanan namin ang mga inuutos mo. O Diyos na mahabagin, mahabag ka po sa amin. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus na iyong bugtong na anak, na aming tagapagligtas, na si Jesucristo. Amen. 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 Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y ay parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y
walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus.